Eto baka kaya po lagi tayong merong mga ganito, baka sabihin, tayo ay fake news po, Kaya lagi po tayo may mga ipinapakitang mga ganito. Ano po masasabi niyo na naman dito? Oh, kung nung isang araw po, mga kababayan, kung kahapon po o nung isang araw, Governor Gwen Garcia nag-resign sa PDP laban, no? Sa PDP, wala na palang laban. Ayan, PDP na lang. Wala nang laban. Ngayon naman po, mga kababayan, eto naman. 60 Negros official resign from PDP. Ano na kaya mangyayari sa PDP laban? Hindi kaya ito related dahil kay kay Philip Salvador ho, mga kababayan? Grabe naman kasi. Grandstanding yung pagkakaano ni Philip Salvador. Di ho ba, mga kababayan? I-announce ba naman ng PDP laban, no? Tapos pinagsalitado si Ipe. Oh. Hindi po ako doktor. Hindi po ako engineer. Tama ba yung mga binabanggit ko mga trabaho na sinabi ni Ipe? Hindi po ako lawyer. Artista po ako. Ng PDP. Walang laban. Palakpakan yung tao. Di ba? Sabi ko, bakit kaya mga nagre-resignan? Pagkatapos naman na i-anunsyo na si Philip Salvador tatakbo under ng PDP laban, biglang nagsisibaklasan na itong mga to. Siguro naisip nila, no? Wala nang kwenta yung mga pinagkukuhan nitong mga mga kandidato. Tapos ang mga naiwan pa, Robin Padilla. Oh, nag-number 1 senator. Kaso ngayon, ang problema, medyo alanganin na ang taong bayan sa kanya. Di ba ho, Ma'am Shoni Noses? Sabi ni Ma'am Shoni Noses, 293 likes, shout out Mark, watching in Hong Kong. Oh, yan. I-comment nyo lang po yung like ninyo para ma-shout out namin kayo. Tapong, JP Tapong, sa lahat ng presidente, mga Marcos lang ang tunay na pangulo ng Pilipinas. Tumakas na kasi ang amo nila. Kaya, sabi ni Lindon, tumakas na kasi ang amo nila. Oh, kaya nagbabaklasan na. Nag-aano na, isa din po mga kababayan, sa nakikita kong dahilan, yung mautog-utog nilang mga ganyan, yung mga parali-rali nilang ganyan, mga bossing, nakikita nila at ramdam nila, di ba Sir Janiel Nelmida Tablang, nararamdaman ng taong bayan, ako, itong PDP pabagsak na ng pabagsak. Dahil kung ano-ano na lang ang isinisigaw sa kalsada. Matitira sa PDP, mga uto-uto. Uy, wag mong sabihin uto-uto si Robin Padilla. Di ba? Si Robin Padilla, si Bato de la Rosa, Philip Salvador, Bongo. Sino kaya doon ang malakas? Ang pinakamalakas ngayon talaga para sa kanila. Actually, si Binoy, hindi pa problema ngayon. Sa susunod na election pa, 2028 pa. Ano ho? Pero si Bongo, na under ng PDP, kahit sandamakmak na ang nagastos na sa Facebook para sa advertisement, halos hindi pa rin matunog yung kanyang pangalan. And si Bato de la Rosa naman, hindi mo masasabi nanganganib Kumbaga, kapag takbo ni Bato de la Rosa, mga kababayan, masasabi mo, nasa bangin na yung kandidatura Malabo na ho Diba? Kahit sa banda mo tignan, hindi na iboboto, pati po ng mga pati ho ng mga DDS. Dahil sa pagsigaw ni Maharlika po, mga kababayan. Siguro po ito, yung mga balita na ganito. Mas madami pa hong magre-resign dyan sa PDP laban. Mas madami pa hong maglilipatan ng bakod ho, mga bossing. Kung ikaw naman ang nakikita mo doon sa mga leader ninyo,
doon sa mga malalaking tao na nagpapatakbo ng organisasyon ninyo, nandun, sumisigaw sa mautog na mayroon tayong Pangulong Bangag. Eh, ikaw naman, syempre, leader mo yun eh, di ba? Kung ano yung sabihin ng leader na yun, ng leader ninyo, eh okay sa'yo. Eh, kaso, ikaw, mapaghanap ka ng ebidensya. Okay, sinabi ng Pangulo yun. Pangulo, ilabas sinabi ng dating Pangulo yun. Dating Pangulo, ilabas nyo na ho ang ebidensya para matapos na itong pag-upo ni Marcos sa presidente, sa pagkakapresidente. Eh, walang maipakita. Ngayon, isa-isa na pong mga kababayan, isa-isa hong nagsisibaklasa na ho ito. Ito, 60 Negros officials resign from PDP. Oh. Ayan ho ang problema sa kanila. Kaya nga, sabi nga ho nung kaibigan natin na si Takero, hayaan nyo silang magmautog ng mautog nang makita talaga ng taong bayan kung ano yung kanilang mga ugali. Di ho ba? Sabi ko, oo nga, tama ka. Ako din po, mga bossing Doon sa mautog nila, hakbang ng mautog, doon po ako nag-umpisang mawalan ng gana sa mga Duterte ho. No? Sabi nung kaibigan natin na si Kap Nino, nabisita Good evening, Mark! I love you so much. Nako, I love you too, Kap. Nako. Kapag kauwi ko diyan, papasalubungan kita ng Lacoste dahil mukhang nahihilig ka sa Lacoste Yung mga brand ni Kap Nino Barsaga, mga kababayan, high-end ho. Ireregaluhan kita ng Lacoste pag uwi ko diyan, Kap Nino, ha? Biruin mo naman, maririnig mo yung yung ay, saglit. Uy, sabi, bata ka pa. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Bakit tetegihin niyo ako? Parang bakit naman ho? 40 na din ho ako. Mga kababayan, 40 na din ho ako. Halos kalahati na din ho ng buhay yon. Huwag niyo naman ho akong ipategi. Nagmamakaawa ho ako sa inyo. Yung isang araw, may nag-message pa sa akin. May nag-comment. Pumunta ka kaya ng Davao. Ipakita mo ang tapang mo, Mark Ramos. Huwag niyo na po kaming kinukomenta ng mga ganyan, mga boss, chief, sir. Nadadamay lang ho yung ibang mga taga Davao, mga kababayan. Nadadamay lang ho yung ibang mga taga Davao, mga kababayan na mababait, maayos, na kumbaga ang gusto lang nila maipakita yung Davao kung ano maganda sa Davao, tapos yung iba parang kapag ka pumunta ng Davao akala mo matetegi mga kababayan. Diba? Matetegi siya. Sabi ko, ang dami mong alam. Diba? Ano ba yung kinoment niya? Kasi sabi niya, bata ka pa, sabi ni Lindon, yun yung nabasa ko, mabilisin ko. Nagmamagaling ka, sabi ni Lindon, para kang babae. Biruin mo, para pa akong babae niyan, ha? Bata ka pa, wag mong sayangin ang buhay mo, Diyos ko Lord. Yun ho ba yun? Yun na yun. Sabi ni Kap Niños, mahigit 20 years ako political vlogger. Sanay na ako sa mga banta-banta na yan. Ewan ko nga dito sa mga ito. Di ba? Sasabihin, pumunta ka ng Davao. Parang ipapamukha sa iyo na kapag ka pumunta ka ng Davao, matetegi ka. Kawawa tuloy yung ibang mga taga Davao na ang tahi-tahimik, maayos, simpleng tao. Yung mga ganun. Para maging astig ka, kunyari gusto mo talaga, astig ako, taga Davao ako, ipakita mo nga yung magagandang mga yung magagandang mga nagagawa ng Davao. Ganun ang astig ngayon. Hindi na uso yung hindi na uso yung, ako, taga Tondo ako. Hindi na yung uso yung mga ganun. Ako talagang pinanganak sa Tondo, mga kababayan. Pero, maganda ang Tondo, masaya po doon, mga bossing. Hindi ko yung pag pumunta kayo ng Tondo, ako sigado. Papampam na lang ho ang tawag sa mga ganyan, mga kababayan. At araw-araw ho,
Araw-araw merong iba't ibang mga death threat kaming mga nare-receive. Alam mo kasi nasisira si PBBM dahil sa inyo. Bakit? Sa inyong vlogger. Pati si FPRRD, nasisira sa mga vlogger niya. Natutulungan ka ba nila kung ipagtanggol mo sila? Hindi ko kailangan ng direktang tulong galing sa kanila.